13 bridges po yung na-damage, Ma'am Cha, ano. So lahat po ng priorities ay nasa norte. Lalo na ho yung, I'm not sure ako kung tama pagka-pronounce ko, yung Tambongon Bridge, no. Yun ang pinaka-heavily damaged. So yun ang uunahin po, no. Kasi critical po ito at sa ngayon, ano lang talaga, no, isang lane lang ang nadadaanan. So yan po ay kailangan talagang full rehabilitation. So mag-uumpisa na po ngayong araw ang rehab. Uunahin ng mga bridges at later on po during the week, pati ho yung mga kalye, maggagawa na ho ng permanent na pagsasaayos para po tuloy-tuloy na po ang ang daloy ng trapiko kahit dun po sa mga maliliit na kalye sa Northern Cebu. Opo, oo. Dito nga po sa mga nabanggit niyo po na mga uunahin natin, sa unang pahayag sinasabi niyo po baka umabot ng 2.5 billion pesos. Yung initial damage po natin dyan sa roads and bridges, dyan sa area na yan, sa Cebu. Pero ang expected pa nga, tataas pa po ito. Pero sa ngayon po ba, naisama na rin natin, nakita na rin po ba natin yung naging damage naman po dun sa ibang infrastructure, school buildings, mga ospital, maging sa government offices sa area na yan? Magagaman po natin this week, Ma'am Cha, no? Pero tama po kayo, 2.5 billion sa mga roads and bridges pa lang po yun. Pero marami pa pong kailangang ayusin, lalo na po yung mga eskwelahan at ospital. Pati na rin po yung mga mga dating ginagamit as evacuation centers, kailangan din pong ayusin. Sec Vince, paano magagaman po natin, mag-update po tayo this week. Within this week total po. cost. Yes po, para din sa iba pang mga infra projects natin dyan. Pero paano po yung funding natin dito sa mga rehab na gagawin po natin? Lalo na medyo malaki-laki po ito. Initially po, kukuha po tayo sa yung Quick Response Fund. Nag-release na po ng 1 billion ang DBM. Pero meron naman pong pagkukuhanan pa na pondo ang DPWH. No? Basta, ang lang po natin is tuloy-tuloy lang po yung pagsasagawa. Yung pong sinasabi ninyo na kung kulangin man, saan po kaya natin huhugutin yung budget na iyon? Kung kulangin man. Meron pong ibang sources. Primarily po yung savings po na nanggaling pa po nung 2024. Pwede pong paggamitan din po yun. Sir, Sec Vince, dito sa nangyari sa Cebu, ang sinasabi rin kasi ng mga eksperto... Yes po, Sec Vince. Oo. Doon po sa nangyari sa Bogo and some other parts ng Cebu, Northern Cebu, sinasabi ng ng mga eksperto po natin, hindi talaga lindulin yung area na yun. But moving forward, doon sa nakita nating damage ngayon, magkakaroon po ba ng halimbawa long-term strategy sa paggawa ng mga kalsada at bridges ang DPWH dahil sa naging damage doon sa Cebu? Opo, ang critical lang naman po talaga is masigurado na up to specifications lahat ng ginagawa natin. No. Kampante naman po tayo na under the current specifications, kung susundin talaga ng tama, makaka-withstand naman ito. No. Pero yun ang nagiging problema natin nung nakaraan, tingin ko, no, na marami sa mga proyekto nung nakaraan, hindi up to specification. Kaya may mga nasisira.